Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Top 5 regional most wanted person na may kasong statutory rape, arestado sa operasyon ng May Kawayan PNP. Mahigit 3.7 milyong pisong halaga ng iligal na droga at baril na asabat sa high-value target sa operasyon ng mga otoridad. At 10 miyembro ng violent extremist group voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. La Union Police Provincial Office at St. John Bosco College of Northern Luzon nilagdaan ang MOU para suportahan ang mga criminology student. Ibabalita yan ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Formal nang nilagdaan kahapon, Disyembre 1, 2025, ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng La Union Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Redentor C. Olsano, Provincial Director, at ng St. John Bosco College of Northern Luzon na kinatawan ni Retired Police Colonel Eduardo C. Abaday, Dean ng College of Criminology. Ginanap ang pagpirma sa Camp Diego Silang, Carlatan, City of San Fernando, La Union bilang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang institusyon para sa on-the-job training program ng mga mag-aaral sa criminology. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggapin ng La Union PPO ang mga OJT mula sa St. John Bosco College of Northern Luzon at bibigyan sila ng angkop na pagsasanay upang higit pang malinang ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng criminology. Layunin nitong matulungan ng mga mag-aaral na magkaroon ng aktwal na karanasan sa serbisyo at maihanda sila para sa kanilang propesyon sa hinaharap. Inaasahang higit pang mapatitibay ang ugnayan ng pulisya at akademya sa pamamagitan ng programang ito bilang suporta sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga tagapagpatupad ng batas. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Del Mendo. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang top 5 regional most wanted person na may kasong statutory rape sa operasyon ng May Kawayan PNP. Patroluman Mildred Tawagon, ibalita mo. Ito ng May Kawayan City Police Station ng isa sa top 5 most wanted person, regional level sa isang mabilis at matagumpay na operasyon sa barangay Saloysoy, May Kawayan City, Bulacan nito lamang ika-1 ng Disyembre taong kasalukuyan.
Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Melvin M. Florida Jr., hepe ng May Kawayan CPS, ang sospek na si alias Bajay, 26 anyos at residente ng naturang barangay. Nadakip ang akusado sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng May Kawayan CPS at Provincial Intelligence Team Bulacan East. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inilabas ni Honorable Olivia V. Escobia Samar, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 79 Malolos City, na walang inirekomendang piyansa. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang nauunawaan bago isinailalim sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa paghahatid ng hustisya at ng kanilang hindi matitinag na serbisyo para sa kapayapaan at seguridad ng publiko sa lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Tulong mula sa puso ang hatid ng PNP Bicol matapos ang gift-giving activity at skills training para sa mga residente ng Catanduanes. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Ay na naisagawa ng Gigmoto Municipal Police Station, katuwang ang mga barangay tanod at miyembro ng KKK, ang gift-giving activities sa Barangay Biong Gigmoto, Catanduanes. Layunin ng proyektong ito na magatid ng agaran at praktikal na tulong sa mga pamilya, partikular na sa mga nangangailangan ng proteksyon at suporta. Ilan sa mga ipinamahaging regalo ay ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tsinelas, tuwalya, kulambo at mga gamot. Samantala, matagumpay ding nais sa katuparan ng Catanduanes 2nd PMFC RPSB team sa pakikipagtulungan ng Catanduanes State University ang 2-day skills training on creative craft para sa Maysuram Women's Organization sa Barangay Maysuram, Karamuran, Catanduanes. Isang patunay ang dalawang aktibidad na patuloy ang pagtutulungan at malasakit ng kapulisan at komunidad tungo sa mas ligtas at maunlad na Catanduanes. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sol. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa patuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, aabot sa mahigit 3.7 milyong pisong halaga ng iligal na droga at baril ang nasabat sa isang high-value target ng pulisya sa Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledeline Bansagon. Nasabat ng mga operatiba ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit ang mahigit 3.7 milyon na halaga ng hinilaang shabu sa matagumpay na buy-bust operation sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City, bandang alas 11:42 ng gabi nito lamang ika-25 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Meno III, officer in charge ng ICPO CDEU, ang suspect kay alias Von, 47 taong gulang, may asawa at 3 anak, isang high-valued individual na residente ng barangay na Mukon, Tigbawan, Iloilo. Inamin nitong 3 buwan na pala siyang nasangkot sa illegal na droga, ngunit tumanggi itong magbigay ng dahilan kung bakit siya pumasok sa naturang aktibidad. Ayon kay Police Captain Jimeno III, matagal na surveillance at monitoring ang sinagawa bago na isakatuparan ng operasyon. Sa isinagawang entrapment operation, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinilaan shabu mula kay alias Von gamit ang 15,000 pesos na buy-bust money. Na-recover mula sa suspect ang 10 na bulto ng hinilaan shabu, 12 nut-tied sachet ng hinilaan shabu, at isang caliber .38 revolver na may live ammunition. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 550 gramo ang kabuuang bigat ng nakuhang shabu na may estimated standard drug price na 3,740,000 pesos. Nakadetinin na si alias Von sa Iloilo City Police Station 6 para sa nararapat na dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Patuloy pang isinasagawa ng mga kapulisan ng mas malalim na investigasyon upang matukoy ang iba pang kasabwat ng sospek. Naninindigan ng Iloilo City Police Office na hindi nito titigilan ang kampanya laban sa iligal na droga. Tiniyak din ng mga pulisya na mananatili ang kanilang maigting na operasyon para sa isang mas ligtas at mas mapayapang Iloilo City. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bansagon. Samantala, lalaking may kasong may kaugnay sa illegal na droga. Natiniguri ang top 8 regional most wanted person ang arestado ng mga otoridad sa Bohol. Patrolman Judith Nicanor sa report. Arestado ng Ubay Bohol PNP ang top 8 most wanted person provincial level na may kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Purok 2 Benliu, Ubay Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Amelito Miloria, Chief of Police ng Ubay Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Albert, 22 anyos na residente ng naturang lugar. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 na inisyo ni Honorable Glenn Pilosas Pergamino, presiding judge ng RTC Branch 52, Talibon, Bohol. Ang pag-aresto kay Albert ay nagsisilbing matibay na patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng kapulisan ng Ubay Bohol sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sino man ang makakawala sa batas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Nicanor. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng PNP Drug Enforcement Unit 8 sa Tanawan, Leyte at 2 high-value target ang naaresto. Patrolman Cristel Palafox, magbabalita. Tinatayang 3,604,000 pesos ang halaga ng shabu ang nasabat sa 2 high-value individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Bypass Road, Barangay Baras, Tanawan, Leyte. Bandang alas 12:23 ng umaga nang ikasang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 sa koordinasyon sa Tanawan Municipal Police Station. Na-recover sa mga suspek ang 9 na pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 530 gramo na nagkakalaga ng 3,604,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money kasama ang 15 na 1,000 peso bill at isang 500 peso bill na ginamit bilang budel money, isang motorsiklo at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Patuloy ang paglilingkod ng kapulisan sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Palafox. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra insurhensya, voluntaryong sumuko ang 10 miyembro ng Violent Extremist Group sa pamahalaan sa Maguindanao del Norte at matataas na kalibre ng mga baril isinukur din. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Balikloob sa pamahalaan ang 10 miyembro ng Violent Extremist Group, bit-bit ang kanilang matataas na kalibre ng armas sa Maguindanao del Norte nito lamang ikaunang araw ng Desyembre taong kasalukuyan, na isa katuparan ng pagsuko ng mga former Violent Extremist Group dahil sa inisyatiba at pagsusumikap ng PNP at 6 Mechanized Battalion.
Siyam sa mga sumuko ay mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan Faction habang isa naman mula sa Dawla Islamiyya Group. Kasabay ng kanilang pagbalik loob ang pagsuko ng 15 loose firearms sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons Management Program. Ang pagbalik loob ng mga dating miyembro ng violent extremist group ay isang patunay ng matagumpay na pagsisikap at pagtutulungan ng PNP, kasundaluhan at lokal na pamahalaan na nagpapakita ng epektibong implementasyon ng mga programa ng pamahalaan na maibalik sa pamayanan at mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga dating lumalaban sa gobyerno upang maging produktibong miyembro ng pamayanan kapiling ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At mga ka-PNN, 23 days na lang, Pasko na. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio, Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.